guys, it's me, your teacher Red, and welcome back to my YouTube channel. Today, tuturuan ko kayo kung paano sumagot ng bagong enrollment form sa Alternative Learning System. So as you can see guys, ito na yung bago nating enrollment form. Kung pwedeng ma-zoom through your cell phones, pwede naman. So as you can see here, ito na yung pinakabagong, ito na yung revised na enrollment form ng ALS. So, mas pinaganda siya at mas organized na siya. Unlike before, na linya-linya lang. Ngayon, may mga box na, may part na pwede nyong i-check. So, mas maayos siya. Unlike nung last year na ginamit namin. So, tuturo ko sa inyo per part kung paano ba talaga sagutan yung new enrollment form. So, this is the upper part ng ating form. So, may kita nyo dun sa pinakataas na part. So, nakalagay dyan is Modified ALS Enrollment Form or ang tinatawag natin na AF2, Learner's Basic Profile. So, this form is not for sale, of course. Ang nagbibigay lang po niyan, syempre, ang teacher nyo, binibigay din sa amin yan as a teacher ng division namin. So, may kita kayong logo dyan, logo ng Department of Education, and on the other side is yung logo ng Alternative Learning System. May kita nyo dito sa upper part na ito, kung may kita nyo yung light na ginagamit ko right now. So, it's a revise as of February 12, 2024. So, ito yung pinaka-latest. Ito na po yung gagamitin natin ngayong school year for the enrollment form. So, this one is the annex number 2. Let's go on the next part or yung kasunod nitong enrollment form natin. On this part, learners, mababasa niyo instruction. So, ituturo ulit natin. So, the instruction is here. English po siya. If nahihirapan tayong umintindi ng English, mas mabuti po na magtatanong tayo sa ating mga teacher. So, print legibly all informations required in capital letters. So, dapat malalaki yung letters na ating gagamitin. Wala tayong gagamitin na small letters. And check all appropriate boxes. Submit accomplished form to the person in charge, ALS teacher, community, ALS implementer, learning facilitator. Use black or blue pen only. So, once na sumagot po tayo ng enrollment form natin, we should use only 2 colors of the ball pen. So, wag po tayong gagamit ng red, green, violet. Ang kailangan lang po natin, it's either black or blue. At once na natapos na natin siyang sagutin, we can submit it back dun sa ating teacher or sa school kung saan kayo nag-enroll. Or kaya naman kung meron kayong facilitator sa community, sa kanila natin ibabalik yan. On the first part, so nakikita nyo ba yung tinuturo ko? Nandyan yung date. So, kailan ba kayo nag-enroll? Anong araw ba yon? So, ilalagay nyo dyan. Hindi po ito date ng birthday nyo kasi may sasagutan pa kayong birth date talaga. So, on this part, yung sinasabing date, month, date, and year, ito yung date kung kailan po kayo nag-enroll. Kung nag-enroll kayo today, 07/08/2024. Then, on the other side, learner's reference number or yung tinatawag natin na LRN, if available. Okay, ano lang ba yung mga nagkakaroon ng availability ng LRN? Kapag ikaw ay galing sa formal schooling, meron ka na nun. Kung ikaw ay nag-stop ng pag-aaral beyond 2012, wala kang student na, 2012 pababa, wala kang student number. So, pag 2012 pataas at nag-aaral ka pa nung taon na yon, meron kang student number. Pero kapag 2012 ka na nag-stop pababa, like 2012, 11, 2010, wala kang student number. So, ang student number na magbibigay sa'yo, bibigyan ka ng bagong student number mo ng ALS teacher mo, okay? Kapag meron ka ng student number, pwede mo nang isulat dito. Alright? So, iba yung student number kapag galing kang private school, iba rin yung student number kapag dati ka na sa ALS, iba rin ang student number kapag galing ka sa formal schooling ng public school. On the first part, number 1, nakalagay dyan, learner's personal information. So, sinasabi dito sa number 1, it's your information. Ikaw na estudyante, ikaw na learner na mag-enroll. It's about your information. So, una, last name, para ka lang nag-e-exam, di ba? So, sa box na yan, capital letter tayo, ha? So, lagay mo, Mustaho. No, next, yung first name mo. Yung first name mo, may mga first name kasi na dalawa. Like, si teacher, Regina Red.
So, dalawa. Kapag dalawa, mag-i-space ka lang ng isang box para dun sa dalawang name, first name mo. Alright? Then, middle name, yun yung apelyido mo sa nanay mo. Okay? Puruganan. Kunyari si Ma'am Red, Puruganan. Sulat mo lang dyan. Capital lahat ha. Next, punta tayo dito sa birth date. Ayan. Yan ang birth date. Pag sinabi natin birth date is yung birthday mo. Kung kailan sineselebrate ang pagkasilang mo. So, again, pag sinulat natin siya, it's month, date, and year. So, for example, 01/20/1996. Then, yung age, ilagay nyo. Your age is based on your birthday, ha? Kung ano pala ang birth date nyo sa PSA or sa birth certificate, yun po dapat ang masusunod. Then, kung ano yung age ninyo, yun din po ang dapat ilagay natin. On this side, yung sex, pag sinabing sex, it's your gender. Okay, kung babae o lalaki. Okay? So, check nyo lang yan. Then, after nyan, place of birth, municipality or city. For me, for example, si Ma'am Red, sinilang ako sa Bacoor City, Cavite. Pwede ko nang ilagay yun dito. So, kayo, saan ba kayo sinilang, ha? Walang maglalagay dyan na sa bahay po. Saang lugar? Sinasabi dyan, lugar. Alright? Next, pag sinabi pala nating extension name, yun yung may mga junior, the third, juniora. Yan. Dito nyo ilalagay po yan, ha? Okay? Kung meron. Kapag wala, you don't have to answer that part. Then, contact number, your active contact number. Ikaw, as a learner, ano ang cellphone number mo, ilagay mo dito para may contact sa'yo ang teacher mo. Next, religion. Iba po ang region sa religion. When we say religion, ano yung sinasamba mo? Okay? For example, Catholic, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, ayan yung mga nandyan. Ilagay nyo kung ano yung pinaka-religion nyo. Okay? Next. Sabi dito, belonging to any indigenous people, community, indigenous cultural community. Ang tawag po dyan, IP. Medyo nahihirapan before last year yung mga learners ko na nag-enroll. Because hindi nila alam, mama yung IP. Kasi shinort lang siya, pinaigsi na word. Ini siya abbreviation nga lang, IP. So, hindi nila alam, ma'am, ano yung IP? Hindi ko po alam yung IP, ma'am, kaya hindi ko po siya sinagutan. So, when we say IP, it's the indigenous people. Kung may tribo ba kayo? Kung meron, i-check nyo ang yes. If no, then i-check ninyo. But, again, learners, kapag nag-yes kayo, ano ang tribo nyo? Ifugao, Badjao, Mangyan, diba? Yun yung mga tribe po natin dito. If meron, sulat nyo po. Next, is your family a beneficiary of 4Ps? So, alam naman siguro lang lahat yan ng mga batang Pilipino. Kung tayo ay kasama sa 4Ps, check yung yes. If yes, sabi dito, please write the 4Ps household ID number. So, yung parents nyo, yung may hawak ng ID number, make sure na alam ninyo. Kapag 4Ps kasi kayo, nire-record din yan ng teacher ninyo. Also, nagbibigay din kami sa 4Ps office ng letter na kayo ay enroll talaga. Alright? Para magkakaroon din kayo ng inyong budget. Binibigyan ng budget kapag nag-aaral, di ba? And if hindi ka naman member ng 4Ps, you just have to check the no. Then, leave the blank na lang yung ID number ng 4Ps. Alright? Next, let's go with the mother tongue. Ano po ba ang mother tongue? When we say mother tongue, ano yung kinagisnan mong salita? Ano yung salitang ginagamit mo? Are you in Filipino or Tagalog? O nag-English ka ba? Talagang English ba ang mother tongue mo? Hindi ka marunong mag-Tagalog? So, yan yung ilalagay nyo dyan. Mostly, ang mga learners ko naman ay talagang Tagalog or nag-Filipino sila. So, yun yung nilalagay nila dito. Next, civil status. Ano ba ang civil status? You have 5 options there. Single, separated, solo parent, married, and widower. Widow or widower. So, yung single, syempre, ibig sabihin na hindi ka man kasal. Separated, hiwalay. Solo parent, kumbaga, ikaw na lang as a mother or father, mag-isa ka na lang, wala kang partner. Married, kasal. And widow, widower, yun po yung
namatayan na ng partner sa buhay. Alright? Then, current address. There are two types of address na nakikita nyo dyan. So, current address yung una. House number. So, phase 1, block 9, lot 18, ganon. Street, Banahaw Street. Barangay, Molino 6. Municipality of Bacoor. City, Cavite. Ang province ng Bacoor City ay Cavite. Kung ikaw naman ay taga Las Piñas, kung saan ako nagtuturo, ang province ng ating Las Piñas ay Metro Manila. Okay? Or Manila. Country, Philippines, yung zip code kung saan kayo nakalugar. For example, kay Ma'am Red, ako ay taga Bacoor. So, ang zip code ko ay 4102. Alam ko kapag Las Piñas, 1742 ata o 1740. So, let's find out kapag kayo ay, nasi-search naman yon, isi-search nyo na lang sa Google ang inyong zip code. Next, permanent address. Yung current address, learners, just to remind you kung saan kayo nakatira ngayon. When we say permanent address, kung saan kayo talaga nakastay. Meron kasing mga learners na ang permanent address nila ay sa may Quezon City, Quezon Province, Pangasinan. Yun yung permanent address nila. Pero pumunta sila dito para mag-aral ng ALS. So, dun ilalagay yung current address nila. Pag hindi ka naman galing sa ibang lugar, isa lang ang permanent address mo at current address mo, parehas lang. I-check mo na lang to sa current address. You just have to check yes. If no, sasagutan mo itong nasa baba. Okay? Kung magkaiba ang permanent address mo at yung current address mo kung saan ka tumutuloy, isusulat mo siya. If parehas, you just have to check yes. O, yan po ang first part ng ating enrollment form about sa information sa sarili ninyo as a learner na mag-enroll sa ALS. Okay? Sana malinaw po. We will proceed on the next part of our enrollment. On the next part of our enrollment is the number 2, parents, guardians, information. Alright? So, may kita naman natin dito na si father ang unang information na kailangan nating ibigay. So, ano ang last name ni father? Ano ang first name ng father mo? Ano ang middle name ng father mo? At kung may trabaho, lalagyan mo sa occupation. Kapag wala naman, pwede mong ilagay ng NA or yung sinasabi natin na not applicable. Alright? So, pwede mo siyang lagyan ng N /and A. Yan, ganyan. Then, let's proceed with the mother's maiden name. Kapag sinabi naman po nating mother's maiden name, yun po ang pangalan ng nanay natin sa pagkadalaga. Okay? So, isulat nyo po yung apelyido niya bago siya ikasal sa tatay nyo. Okay? Sa pagkadalaga niya, ano kayang apelyido niya? For example, for my mother, nung pagkadalaga niya, ang apelyido niya ay Puruganan. Ang first name niya ay Rosalinda. Ang middle name niya ay Concepcion. So, yun ang pagkadalaga na pangalan ng parents ko. Ng mother ko, rather. So, on this part, si mama wala din siyang trabaho, wala siyang occupation. So, ilalagay natin NA. Before, my father is a tricycle driver. Trabaho naman po yun. So, pwede nyong ilagay dito. Tricycle driver. Kung anong trabaho ng parents nyo, ilagay nyo. Tricycle. Ganda magsulat ni ma'am, no? Basta, ilagay nyo dyan. Tricycle driver. Okay? Then, legal guardian name. Ano ba ang legal guardian name? So, kapag kayo ay taga-probinsya, Zamboanga, Albay, sa Cebu pa, di ba? Pinagkatiwala kayo ng parents nyo sa guardian ninyo. Sino ba ang pwedeng maging guardian? Tita nyo? Tito nyo? Lolo nyo? Lola nyo? Kung kayo ay may partner na sa buhay at nagsasama na kayo, pwede siyang maging legal guardian nyo. Kasi meron po na mga nag-enroll sa ALS na may partner na. And then, it's understandable. Acceptable po yun. So, lagay niyo dyan. Kasi,
kailangan namin ng contact information sa kanila. Sino ang lalapitan namin pag hahanapin namin kayo? So again, last name, first name, middle name, and occupation ng legal guardian. So I hope malinaw ang part 2 or number 2 sa enrollment form natin. And on the next side, sa next part ng ating next page na kasi to, if you will see the printed copy, next page na po ito. So sa letter A and B ng number 2, ang question ay, is the learner PWD? Ano po ba ang PWD? So, hindi lahat alam kung ano ang PWD. When we say PWD, it's a person with disability. Kapag meron po, check yes. Kapag wala naman po, no, then huwag nyo nang sagutan yung ibang part. But, if your answer is yes, dito sa loob ng box na ito, ano ang iyong person with disability? Anong disability ang meron ka? For example, last year, I have one student na may bipolar disability. So, hindi ko siya nakikita sa part na ito. So, ito. Emotional behavior disorder. So, may ganun po siyang disorder. Pwede mo checkan. Ayan, checkan mo lang. You just have to check. Kunyari, yes, PWD ka. Check mo, yes. And then, sagutin mo na yung number B. Number B, letter B. Does the learner have a PWD ID? When we have PWD or when we are considered as disability person, may disabled tayo, so may problema sa atin, lahat po yun ay nagkakaroon ng ID. For example, ang mother ko ay disability siya. Sa body naman niya, orthopedic physical handicap na siya. Na-stroke kasi siya. So, may kita niyo dyan. Ito yung disability ng parent ko. Yung orthopedic. Ito. So, check mo lang yan. And then, may ID yung mother ko. So, check mo to. So, dapat meron tayong ID kapag considered as PWD tayo ha. Magagamit po kasi yon. Okay? So, may discount kayo kapag may ID kayo ng PWD. And also, matutulungan nyo si teacher na ma-identify yung ating disability. At least malalaman ni teacher kung paano kayo i-approach ng mas maayos. Alright? So, sabihin nyo rin agad upon enrollment na may disability tayo. Hindi nakakahiya yun, learners. Mas maganda nga yun kasi alam ng teacher ninyo kung paano kayo i-assist. Okay? At paano niya kayo matutulungan. On the third part of our enrollment form is about the educational information. So, about po ito sa inyo. Okay, again, balik na ulit sa inyo. So, last grade level completed. Check only if applicable. Sa elementary, ano po bang natapos ninyo? Grade 6, kung nakatapos ng elementary. If not, kung mag-aals kayo at hindi nyo natapos ang elementary, sabihin nyo yung totoo, ano ba yung grade, or kung nakapag-kinder lang, okay lang. I-check nyo kung ano yung natapos nyo sa elementary para ma-assist kayo ng teacher nyo sa elementary level. Kapag naman junior high school lang, hanggang saan kayo sa junior high school? Grade 7, grade 8, grade 9, or grade 10? Kasi pag sinabi natin grade 10, meron kasing junior high school na nag-grade 10 pero hindi nila natapos. Kaya mag-aals na lang sila kasi lumampas na yung edad nila, napag-iwanan na sila nung batch nila. So, mostly, lahat ng mga bata na lumampas na sa grade 10 at di nakapasa or nakapag-stop, nag-aals na. Check nyo yung grade 10 kung grade 10 kayo. If not, then that's okay. May senior high school tayo na ALS. Sa Las Piñas, isang school lang ang meron. Pero, si Teacher Red, once na nag-enroll ka sa akin, ang mahahandle ko lang ay elementary and junior high school. Iba ang nag-handle sa senior high school. Okay? Sana malinaw yun sa atin. Then, next question here sa baba na box. Why did you not attend or complete schooling for OSY? Okay? When we say OSY, yun po yung mga out of school youth. Yun yung mga kabataan na nagtumigil sa pag-aaral. Bakit po ba kayo tumigil? Bakit kayo nag-ALS? Kasi lahat naman ng nag-ALS po ay may dahilan kung bakit tumigil sila sa formal schooling. So, wala bang school sa barangay?
malayo ba ang school sa bahay? Kasi meron akong estudyante before, sobrang layo ng school nila. Kasi, kumbaga, bayan sila, iba yung city. Kailangan mo pang maglakbay ng ilang oras para lang makapunta sa school. Sa Zamboanga siya. Okay? Needed to help family. May mga learners kasi na maagang tumigil sa pag-aaral dahil kailangan nilang tulungan ang kanilang pamilya. Kailangan na nilang magtrabaho, magbatak sa buhay kasi talagang nandun na sila sa point ng buhay nila na nahihirapan na sila. And next, unable to pay miscellaneous and other expenses. Ito naman kapag galing kang private, hindi mo na kinaya yung bayarin. Kasi sa public school naman, wala po tayong binabayaran. Okay? Others. Ano po ba yung others, ma'am? Please specify, sabi dito. Kung itong mga dahilan na ito, itong 4 na dahilan na ito ay hindi nyo dahilan kung bakit nag-stop kayo, pwede nyo ilagay dito. For example, early pregnancy, nabuntis ng maaga. O, lagay nyo dyan, early pregnancy, nabuntis po ng maaga. Okay, pwede yun. Ano pa ba? Ano pa bang mga dahilan natin kung bakit tayo tumigil sa pag-aaral? Ilagay po natin ang totoo dito. Next, on this part, have you attend ALS learning session before? So, ito po, kung nakapag-ALS kayo, you check yes. If not, no. Then, done. Huwag niyo nang sagutan yung ibang part. Kapag nag-yes po kayo at nakapag-ALS na kayo, anong level or anong program sa ALS ang na-take nyo? Basic Literacy ba? ANE Elementary? ANE Secondary? Or ALS Senior High School? Next, sabi dito, have you completed the program? Kapag yes, i-check nyo lang. Kapag no, sabi dyan, ano yung reason? You can say na you failed the final exam. You failed the ANE exam. Diba? Parang ganon. Sabihin nyo, or nag-stop na po kasi kailangan na mag-work. You have to work. Conflict with the work schedule. Or early pregnancy ulit na jaundice. Ganon. So, yun yung pwedeng ilagay dito. Next, let's go sa last part or sa next part ng ating enrollment. So, this is the last part of our enrollment form, yung number 4 and 5. So, number 4, sabi dyan, accessibility and availability of CLC. Again, kapag sinabi nating CLC, pakita ko lang po sa inyo, ano ba ang CLC? Ito po yung CLC na sinasabi. So, when we say CLC, ito po ay Community Learning Center. Kapag sinabi po natin Community Learning Center, yun po kung saan kayo nag-aaral. Anong pangalan ng school? Anong pangalan ng barangay? Kung sa barangay, for example, Barangay Talon 1, doon kayo nag-aaral. That's okay. Next, CLC is also your school, Golden Acres National High School. Yon. Number 1, sana malinaw sa atin kung ano ang CLC, okay? Now, let's proceed with the box. Sabi dito sa number 1, how far is your home to your learning center? Gaano ba kalayo? Ilang kilometro? 10 kilometro? 5 kilometro? Sa oras naman, hours and minutes. Ilang oras at ilang minuto niyo siya binabiyahe? 30 minutes? 1 hour and 30 minutes? 15 minutes? Bibigay niyo yung oras. And next is, how do you get, number 2, how do you get from your home to your learning center? Naglalakad ba tayo? Nagmo-motorcycle ba tayo? Nagba-bicycle ba tayo? Others. Pag sinabing others, ayun po ay may private vehicle, may sasakyan ka bang sarili? Nagsiservice ka ba? Pwede po yun. So, i-check nyo lang kapag nandito sa option. Kapag wala, you have to write here sa blanco. Number 3, sabi dito, please provide the specific day and time you can be at your learning center. So, sabi po dyan, day and time. Usually po, ang pinapalagay ko sa mga bata ko, kasi si Ma'am Red ay may klase ng Monday to Friday. So, ilalagay nila dyan, 7 to 12, 7 to 12, 7 to 12, 7 to 12, and 7 to 12. But most of the time, shifting ang klase, magpapalitan. Minsan, Monday, Tuesday, Wednesday lang may pasok sa school. Tapos,
Or may ibang estudyante, 2 araw lang sila papasok kasi may trabaho sila ng 3 araw. Diba? Pero meron din po tayong ALS na Sabado. Pag Sabado kasi, isang buong araw kayo papasok sa Saturday class. But si Teacher Red, meron siyang Monday to Friday. So, mas mapapabilis ang pag-aaral kasi 5 beses tayo magkikita. And for the last part, number 5, if the school will implemented other distance learning modalities aside from face-to-face instruction, what would you prefer for the learners? Ano ba ang preferred ninyo kapag bukod sa face-to-face na nagkikita tayo? Blended. Pag sinabi nating blended, ayun po yung mga mag-uuwi kayo ng mga worksheets or magsisend ako through messenger ng mga gagawin. Educational television, meron tayong DepEd TV. So, pwede rin yun. Homeschooling, pag sinabing homeschooling, sa bahay lang, hindi talaga papasok. Nag-homeschooling ka lang sa bahay lang, i-guide ka lang ng parents mo, bibigyan ka ng trabaho galing sa school. Modular, digital, pag sinabing modular, digital, yan yung sinesend na soft copy ng mga activities. Yung modular printed or print is ginawa siya, kumbaga, mahahawakan mo siya parang libro, papel, nasa papel talaga siya. Online, option nyo rin yan. Minsan, nag-online class din si Ma'am Red and radio-based teaching. So, meron din ganyan. Mamimili kayo dyan kung ano yung preferred ninyo bukod sa face-to-face. Kasi learners ngayon, face-to-face na talaga tayo. Mas maganda naman kasi talaga ang face-to-face kasi mas ma-assess ka ng teacher mo, mas matutulungan ka ng teacher mo kung paano gawin at sagutan ang bawat activity at mas matuturuan ka syempre. Okay? You just have to choose, check all that applies ha. Kung lahat ay gusto mong maranasan or talagang gusto mo, pwede mo i-check lahat. If not, you just have to select what's best na mag-fit kung paano ka mag-aaral bukod sa face-to-face, okay? And for the last part, may pipirmahan lang. Ayan, nandito na tayo sa huling part ng ating enrollment form. So, on this part, so I hereby certified, sabi dito ha, I hereby certified that the information provided above is true and accurate to the best of my knowledge. I authorize the Department of Education to utilize the details specified above for the purpose of creating and or updating his or her profile in the learner information system. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. So, basahin yung mabuti itong part na to. Ang sinasabi dito, lahat ng information na sinagutan nyo sa enrollment form ay totoo at tama about sa inyo yon at pinapayagan ninyo ang DepEd na gamitin yung information na yon para ma-enroll kayo sa system sa DepEd system. Okay? Tapos sabi po dyan, it's confidential. So, si teacher, itatabi niya yan. Itatago niya yung enrollment form ninyo. Hindi pwede na pakalat-kalat ang papel na yan. Because yung information na yon ay magagamit sa inyo. Kaya, si teacher dapat itabi niya yung enrollment form ninyo. Kasi meron tayong batas sa Data Privacy Act of 2012. And for the last part, sabi dito, signature over printed name and date. Kayo po yan as a student or as a learner. Lagay niyo yung pangalan nyo, pipirma kayo, and yung date kung kailan kayo pumirma, kung kailan din kayo nag-enroll. Okay? On this side, si teacher na to. So, make sure na kapag pumirma kayo, siguraduhin nyo na makakapirma ako as your teacher. Okay? So, that's it. Ayan ang buong details ng ating enrollment form. Sana makatulong ito sa inyo. Para ito talaga sa mga learners ko, pero sa mga student na nahihirapan din sagutan ang enrollment form, ito po ang video. Sana makatulong po ito sa inyo. At if you have other questions, let me know. I-message nyo lang po ako. Wala pong problema yan sa akin. Sasagutin po natin yan. So, sana malinaw po ang lahat. Again,
It's me, your teacher Red of Alternative Learning System. So if you have other question, let me know to the comment section below. Thank you so much for watching. I hope this video helps you. Thank you.